and what are the challenges you encounter? Siguro sin doing this red flag. Yes. Si Mika, mabait and sweet, madaldal. Ayan, si Mon naman may sariling mundo lagi. Ayan, yun lang naman. Saka, first time ko dito sa movie na humalik sa actor. Actually, kasi sa dami ko po ng movie na as sporting, talagang wala po akong kissing scene. As in. Okay naman, no? Yun na naman po. Well, ako po, first time ko po silang makatrabaho pareho. Wala naman ata tayong eksena. Wala kaming eksena ni Joanna. Pero kapag break, kami yung magkakasama. Ito kasi yun nga, may sariling mundo. So, ayan, siya yung kasama ko, pati yung mga prod. So, sobrang gaan katrabaho lahat. Smooth and mabilis. Komportable kami sa isa't isa. Ayan. Para po sa akin, ayan, sobrang nice po silang katrabaho. Wala naman po akong nakitang negative. Red flag sa kanila. Yun po. Kay Ellen, Mondi niya sagot yung tanong na ano yung challenges na eksenang ginawa niya dito? Encounter. Challenge? Siguro nung, ano ba? Ano bang challenge? Or hindi naman ako na-challenge. Joke lang. Hindi, yung trabaho ko si Mama, sobrang gaan, ang dali lang, lalo na kay Direk Lokambili. So, sobrang, yung challenge na ginagawa namin, yung challenge, siyempre, sa akin, challenge talaga yung mga sexy scenes kasi, nandun pa rin yung kaba sa akin every time na gagawin yung eksena yun. Pero, yun nga, napapadali naman dahil nga sa co-actors and also sa director. Ayan, na-challenge po ako yun nga po dun sa kissing scene namin ni Mon. Kasi first time ko talaga, hindi ko alam kung ano yung re-react ko. Pero ayun, almost 4 scene yata yung ginawa namin ng sa bed scene, ang kissing scene po namin. Yun lang naman po. Challenge po sa akin dito, parang may isang araw na parang 4 po yung bed scene ko. Siyempre, masakit po yun. Masakit po para sa akin yun. Siyempre, tanggal plaster, balik nun po. Last na lang kay Joanna. Para kasing si Micaela and Mon, parang matagal na namin nakakasama sa mga presents sa mga movies nila. And si Joanna, first time namin ikaw encounter. Please tell us something about kumbaga paano ka nagsimula at naging part ng Viva Max and paano sila nakadiscover sa'yo. What do you do before? Parang gano'n. Yes po, ako po yung nanalo po ako sa Playmate of the Year 2019 sa Playboy Philippines. And then, noong 2022, parang yung friend ko po kasi si Rob Quinto, na nag-Viva Max siya. Tapos nagtanong ako sa kanya, "Babe, paano ko sumali dyan?" Ganyan. Tapos sabi niya, "Babe, ipapakilala kita sa manager ko, yung mama ko si Mama Lito." Ayun, tapos pinakilala niya po niya ako. Una kasi hindi po talaga ako photogenic and telegenic. So, na-ignore po ako ni Mama Lito, pero nakita daw niya ako sa personal. Mas okay daw po, ewan ko kung totoo. Ayun, tapos hanggang sa pinakilala niya po ako kay Boss Pete. Parang wala pa yata ako 10 minutes na, papirmahin mo na yan. Ayun, tapos hindi ko din naman in-expect kasi that time na nag-audition ako, ang dami namin, siguro mga 10 o 15 yata kami. Ako yung pinakalas kasi ako na late na dumating. Ayun, tapos natanggap ako. Happy naman din, pero wala po talaga akong experience sa pag-acting hanggang ngayon. Pero yun nga, sanay naman ako sa paghuhubad. Kaya yun na po yun. Pinifeel ko na lang talaga yung, alam niyo yun, yung mga bed scene. Una talaga, yung first movie ko is pamasahe. Ayan po. Talagang, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko that time. Pero sinabi na lang sa akin direct na i-feel mo na parang yung boyfriend mo yung kasex mo. Yun. Yun naman po. Hanggang sa nadala-dala ko siya hanggang ngayon. Ayan, na-feel ko naman po. Thank you everyone. Congratulations. Thank you, Jean. Thank you.
That was Alan Sancon of Stars Photo Vids. Up next, we have Ms. Lea Salteria of PhilStar, People's Journal, and ABS-CBN. Hello, good afternoon. So, yung director nila is not here, si Direk Lacambini, right? So, hindi namin siya maka-question. Can you just tell us, how was it working with her? This is her first for Viva Max ba? I'm not sure also. So, can we hear it from you, respectively? Yes po. First movie niya po sa Viva Max. And sobrang grateful po kami kasi kami po yung napili niya para sa unang pelikulang ginawa niya sa Viva Max. How is it working with her? Sobrang nakakatuwa po kasi yun nga po, first time niya po, and then kami po parang nagtutulungan po kami, nagsasabihan kami ng mga ideas, kung ano yung mga pwedeng gawin para yung nag-share kami ng thoughts namin din para mapaganda rin yung pelikula na ginawa namin. Sobrang kanya katrabaho and nakakatuwa. Hindi kayo nanibago sa kanya to think first time niya to for Viva Max? Ako po, may mga director na po ako nakatrabaho na first time nila sa Viva Max. And hindi naman po siya like parang mahirap. Siguro para sa kanila mahirap kasi ako, sasabi nga ni Direk na kami yung naka-virgin sa kanya. So, ayun, sobrang nakakatuwa lang kasi, ayun nga, kami yung mga napili niya para sa pelikula and I hope na nagawa namin yung best namin para umulit ulit siya. And I'm sure umulit siya. Alright, thanks. Joanne. Ayun po, yung first time na makita si director. Yes po, Direct first Lacambini. time. Opo, first time ko po siyang ma-meet. Ayun, so mabait po niya kasi sasabihin pa niya na okay ka ba sa ganito, okay ka ba sa ganyan, kasi ayaw ko na ma-pressure ka, ganyan. Sabi ko, okay lang po, game po ako sa lahat. Ayun, okay naman po siya makatrabaho. Parang siya yung nag-a-adjust sa amin kung talagang kaya, ganyan. Yun lang. Sorry, one week. Can you elaborate na game ka sa lahat? Ako po. Joanna. Okay. Okay po ako sa lahat. So you're willing to go all out? Yes po, kasi galing naman din po kasi ako sa Playboy Philippines, kaya sanay na po. Okay. Thank you. Sige, Mon, sorry. Sa akin po kay Direk Lacambini, sobrang nakakatuwa po kasi nakafocus siya po doon sa acting namin tatlo, kung paano niya po wala po siyang pake sa ng camera, basta po gusto niya yung sa mismong acting po namin tatlo. Sa anggulo ng camera. Opo, kumbaga yung acting niya po talaga, yung acting po talaga namin yung tinitignan niya. So, ayun po, para mapaganda rin po yung palabas na to. Thanks, Jean. Good. Salamat. Thank you very much. That was Ms. Lea Salterio of PhilStar, People's Journal, and ABS-CBN Entertainment. For our next question, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello, good afternoon. My first question is for Micaela and Mon. Since kayong dalawa parang madami na kayong nagawang mga Viva Max movies and series before. So at this stage of your career, ano na yung mga bagay na natutunan nyo na na-apply nyo dito sa pelikulang Red Flag? Okay, ako po, sobrang dami ko natutunan sa mga past directors, lalo na nung sa last film ko, which is yung Medspacer with Direk Carlo. Sobrang natuwa ako kasi iba yung technique nila, iba-iba yung mga techniques ng mga director. And yung mga pinaka natutunan ko is yung subtext. So, kung ano yung sasabihin mo, yung nasa utak mo iba. So, parang yung sasabihin mo maikli lang, pero yung nasa utak mo malalim. So, mas dun kumukuha ng hugot sa mata, kung paano ka tumingin, kahit sobrang ikli lang ng linya mo. Ayun. Sa akin po, natutunan ko kasi nung una, parang pag uma-acting po, parang acting talaga, kumbaga. Kumbaga, natutunan ko po dito na
sinasamahan ko ngayon ng puso. Kasi diba, sabi nila, the way na mag-acting ka, dapat samahan mo ng nasa puso mo para maipakita mo talaga kung ano yung dapat mong gawin. For my second question is for Joanna. So since you've mentioned na yung background mo is like doing model, right? Yes. Okay. Ano naman yung mga bagay na na-apply mo doing sa modeling na dala mo dito sa paggawa ng movie? So modeling ko lang po yung mga yung nga po sa Playboy Philippines, sa mga car show, ayun po. Parang yung pagmo-model ko naman kasi sobrang layo po dito sa Viva Max. Kasi almost nung ma-acting ka, all out, yung ganon. So, tingnan mo, yun lang po. Thank you, Jay. Thank you. That was Bernard Santos of My Movie World. Up next, we have Ambed Navas of Manitas University. Hello. Ano ko lang kay Mon, paano mo pinotektahan yung mga eksena mo doon sa mga intimate scenes, considering na katulad ni yung isang leading lady namin dito, parang first time na ginawa na sabi nga niya hindi pa siya naka-experience makipag-kissing or what? Sa akin po kasi, pag ganito po sa mga bedsin, tinatanong ko po muna yung magiging partner ko kung hanggang saan po yung limitations nila. So, tinanong kita. Hindi mo rin sa tinanong. Ay, hindi ba? Hindi, yun po, yan, yung sa limitations ko, parang kung alam mo po kung paano yung gagawin na mukhang totoo kahit hindi mo po ginagawa. Talaga, totally. Yan po. Reaction girls, tinanong nga ba kayo? Well, ako nagsasabi ako agad. Inuunahan ko na bago pa mag-ano. Kasi may mga, ayun nga, siguro, parang siguro nakalimutan niya, may instances na ganun. So, ako, inuuna ko na, sinasabi ko na agad. Sasabihin ko sa director, sa prod mismo, sa co-actor ko kung ano yung restrictions ko para, tatanungin ko rin kasi sila kung ano yung restrictions nila. Respect sa isa't isa rin, ganun. So, yeah. What about you, Joanna? Natanong ka ba, and how was your experience na sabi mo nga first time mo magkaroon ng kissing scene sa nakukunan ng camera? Sobrang kabang-kaba po akong time na yun kasi sinabi ko din kay Direk na, Direk, first time kong humalik. Kaya ko naman sa lahat, pero yung halik po kasi first time ko talaga. Pero na-experience mo na sa private? Sa private? Oo, yung nagkaroon ka na ng experience sa pakikipaghalikan bago mo ginawa dito sa movie. Yung mga boyfriend ko po, syempre. Okay, oo. Pero yun nga po, yung halik po sa actor na ganito is first time ko talaga. Pero ginalingan ko naman, no? Oo, at paano, how was that experience? At paano mo nasabing ginalingan mo? Hindi ko po ma-express. Hindi ko po ma-express. Basta po ginalingan ko yung kissing scene po namin. Okay. Oo, sino ba, yung nakahalikan na gusto kong tanongin ngayon, paano ba, magaling ba mamalik si Joanna? Okay naman po. Okay naman. Aware ka na first time yung gagawin yun on screen? Oy, hindi ko po alam kasi wala rin naman po Hindi siya po alam. Sinabi ko lang kay Direk. Sige, Mon. Ang tinanong ko lang kung hanggang saan na yung limitations eh. Uy, di mo ako tinanong. Sinungaling ka. Ilang take yun, yung kissing na yun, Joanna? 4? Yes, po, 4. 1, 2, 3, 4. Paano pinaghandaan? Paano pinaghandaan? Kasi yung iba sasabihin nila, nagtututbrush na, nagmamouthwash pa. Ay, tinanong ko siya, uy, mag-toothbrush ka. Kasi nung natapos ata natin kumain, no? Sabi ko, mag-toothbrush ka. Ay, mag-toothbrush din ako. Yun na. Eh, lasa naman toothpaste. Okay. Thank you, yun lang po. Thank you. Thank you very much.